pag-alis ni Leia, hindi nakapagpigil si Ethan. "Carla, that was unnecessary," malamig niyang sabi. Napailing si Carla at nagtawid ng braso. "Oh, come on, Ethan. Don't tell me. Pinagtatanggol mo na ang babaeng iyan. A maid is a maid. Baka nakakalimutan mo kung sino ako." Napatingin si Ethan sa asawa o sa babaeng kinakasama. Ang mga salita nito ay tila walang laman kumpara sa init at katotohanang nararamdaman niya kapag kasama si Leia. Buong araw na iyon, hindi mapakali si Ethan sa opisina. Habang may ka-meeting siyang mga architect para sa bagong wing ng hotel, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ng takot sa mga mata ni Leia kaninang umaga. At habang pinipilit niya makipag-usap tungkol sa mga plano at sukat, para mas mahalaga pa sa kanya kung kumain na ba si Leia o kung nakangiti pa ba ito, kahit ipinahiya na naman ni Carla. Pagkatapos ng meeting, imbes na dumiretso sa executive lunch para makapag-inuman kasama ang mga kaibigan niyang investors, nagpa siya siyang umuwi kaagad. Pagkarating niya sa mansyon, ay kanyang nadatnan sa veranda si Leia na nag-aayos sa mga paso ng mga bulaklak. Namula agad si Leia nang siya ay makita. Ethan, maaga ka ata. Gusto kita makita." Mabilis sa sagot ni Ethan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nagulat si Leia, pero halatang natuwa dahil bahagyang kumislot ang dulo ng mga labi nito sa isang maliit na ngiti. Lumapit siya at tinulungan nitong ayusin ang mga paso. Nakakatawa, isang bilyonaryo, nakasuot ang mamahaling relo at leather shoes, nakayuko ngayon sa lupa, tumutulong sa isang babae na ayusin ang mga tanim. Pero sa mga sandaling iyon, para bang wala na mas tama pa. "Ayusin mo parang tabingi," sabay turo ni Leia sa isa sa mga paso. Napatawa si Ethan. "Bossing ka pala." "Hindi gusto ko lang pantay," natatawang sabi ni Leia, na para bang sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na biruin si Ethan nang hindi siya natatakot. Habang magkatabi silang nag-aayos, hindi nila namalayang nagsalubong na pala ang kanilang mga kamay. Nagkatitigan sila at tila tumigil ang oras. May mga salita silang gustong bigkasin, pero tanging mga mata lang ang nagsalita. Sa wakas ay bumitaw si Leia na mula. "Pasensya na. Baka makita tayo ni Ma'am Carla." Bigla bumigat ang hangin. Totoo, si Carla, ang komplikasyon ng lahat. Pero sa halip na umatras, dahan-dahang hinawakan ni Ethan ang pisngin ni Leia. "Leia, kung wala lamang sana tayo sa ganitong sitwasyon." Hindi niya na ituloy, pero alam ni Leia ang ibig sabihin. Tumulo ang isang luha sa pisngin nito, pero ngumiti siya. Iyon ang tagpo na datna ni Carla. "Wow!" Malamig na boses ni Carla mula sa likuran. Pareho silang napalingon. Nakatayo ito sa veranda doors, nakahawak sa balikat, nakapamaywang. "Ang sweet naman, Ethan. Hindi mo na nga ako matawagan, tapos dito ka pala naglalandi. Anong sinasabi mo?" Mariing tanong ni Ethan. Agad itong tumayo sa tabi ni Leia. "Alam mo kung ano. At ikaw, Leia." Lumapit ito kay Leia, halos ilong sa ilong. "Pasalamat ka at wala pa akong ebidensya para sipain ka palabas sa bahay na to." Hindi umimig si Leia, bagkos yumuko lang at pabilis na pumasok sa loob para umiwas sa alitan. Naiwan si Ethan at Carla sa veranda. "You're making a fool out of yourself, Carla." Malamig na wika ni Ethan. "Hindi ako ang nagpapakatanga dito, Ethan. Ikaw. Pinagpapalit mo ako sa isang katulong. Masisira ang pangalan mo. Masisira ang hotel. Masisira ang lahat." Mariin ni Carla sabi, pero bakas ang takot at selot sa tinig. Hindi naman nakasagot si Ethan. Ang totoo ay hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag ang bumabalot sa kanya. Ang alam lang niya, mas natatakot siya na mawala si Leia kaysa sa mawala ang kanyang negosyo o ang kanyang reputasyon. Kinabukasan, abala si Leia sa paglalabas sa likod bahay. Pinipilit niyang ituan ang isipan sa trabaho, sa mga mamunting alon ng tubig, sa mga bula ng sabon, sa mga damit na dahan-dahang nililinis sa kanyang mga palad.
Kung kaya lamang niyang hugasan din ang kanyang puso para mabura ang lahat ng komplikasyon, matagal na sana niyang ginawa. Pero sa bawat pagpisil niya sa damit, hindi niya maiwasang balikan ang tingin ni Ethan kagabi kung paanong tila gusto nitong protektahan siya mula kay Carla. Isang tingin na nagbigay sa kanya ng init, pero sabay rin nagpahina sa tuhod dahil alam niyang maling umasa. Sa kabilang banda, si Carla naman ay tila nagbabaga ang isip at puso. Matapos ang eksenang nasaksihan niya kagabi, hindi siya nakatulog ng maayos. Nagpatuloy siya sa pag-ikot-ikot sa kama. Nagbibilang ng mga senaryo kung paano niya may babalik sa kanyang kamay ang buong kontrol kay Ethan. Bago siya nagbihis at tumungo sa hotel kung saan ay abala si Ethan sa isang investors lunch meeting. At dahil close siya sa marketing team at PR director ng hotel, madali niyang pinatawag ang matagalang kampi sa kanya, si Sandra, ang head ng PR. Gusto ko lang ng isang maliit na pabor, bulong ni Carla na nasa private lunch na sila. Keep an eye on Ethan and more importantly, on that girl. Kung makikita mo siyang kasama si Ethan, I want to know kung may kaya kang kuhanan ng picture, mas maganda. Picture ng maid? Hindi makapaniwalang tanong ni Sandra. Picture ng kabit, kung kinakailangan. Mariing sagot ni Carla, sabay tiklop ng kanyang braso. Samantalang si Ethan ay hindi mapakali sa opisina. Siya ay may meeting kasama ang mga architect para sa expansion ng kanilang chain ng hotel sa Cebu at Davao. Pero kalahati lamang ng kanyang utak ang naroon. Ang natitira ay naiwan sa mansyon kasama ni Leia. Naisip niya baka binabara na naman ito ni Carla o baka naman ay umiiyak ito sa likod bahay habang walang nakakaalam. Maya-maya pagkatapos ng meeting ay dumaan siya sa lunch para kumuha ng kape. Doon siya nilapitan ni Sandra. Hi Ethan, nakangiti si Sandra pero may misteryong sulyap. Napansin ko lang, madalas ka bang nagpapahatid ka agad pa uwi these days? Hindi ka na kasi sumasama sa amin for post-meet drinks. Napakunot ang noo ni Ethan. May dahilan ba kung bakit mo ako tinatanong? Ngumiti lang si Sandra, sabay tapik sa kanyang balikat. Wala, curious lang. Take her ha? Lumayo ito. Subalit naiwan si Ethan na may matinding pakiramdam na hindi maipaliwanag ng kaba. Kilala niya si Sandra. Hindi ito nagtatanong nang walang layunin. Bigla niyang naisip, baka may niutos si Carla. Pag-uwi niya kinagabihan, ay kanyang nadatang nag-aayos na naman si Leia ng mesa. Simple lamang ang niluto nito, tinola at pritong isda. Kanyang paborito ng bata pa siya. Amoy pa lang, tila ba nahuhulog na mabigat na balikat niya mula sa stress ng buong araw. Lumapit siya at hindi na nag-atubili. Hinawakan niya ang kamay ni Leia. Pinisil ng marahan. Nagulat si Leia, pero hindi na umatras. Namiss kita ng buong araw, bulong ni Ethan. Halos hindi marinig kung hindi sila magkadikit. Ethan, baka makita tayo ni Ma'am Carla. Kabado pero mahinang tawa ni Leia. Ramdam niyang nahihiya itong mapasulyap sa kanya na matagal. Wala si Carla rito, sagot ni Ethan. Nasa spa daw, magdamag. So ngayon, ay pwede kitang kumustahin nang hindi kita ikinakahiya. Napatingin si Leia sa kanya at doon bumigay ang mga mata nito para may gustong sabihin pero pinigilan. Imbes yumuko ito at ngumiti ng banayad. Salamat kasi pinagtatanggol mo ako at hindi mo ako kailangang ipagtanggol. Pagkatapos nila maghapunan, ay nalalayan ni Ethan si Leia papunta sa veranda. Umupo sila doon, magkaharap, habang tahimik na nilanamnam ang malamig na simoy ng hangin. Parang sandali lang ang oras na iyon, pero para kay Ethan, gusto niya manatili roon habang buhay. Pinagbasdan niya si Leia, mula sa simpleng buhok na nakapusod, sa banayad na paghinga nito, hanggang sa maliliit na kulubot ng pagod sa gilid ng mga mata. Para bang nakita niya ang isang mundong hindi niya kailanman tinikman. Isang mundong simple, totoo,
at puno ng tahimik na pagmamahal. Ngunit mula sa gate ng mansyon, isang paparazzi ang palihim na kumukuha ng mga larawan. Sa utos si Sandra, nautos din ni Carla. Ang mga flash mula sa malayo ay halos hindi napansin. Subalit sa bawat click ng kamera ay para mga kutsil yung naghahanda ng bumaon sa mundo nilang dalawa. Kinabukasan, sa hotel, ay may dumating na email kay Carla mula kay Sandra. Mga larawan ni Ethan at Leia, magkadikit sa veranda, hawak kamay. May isa pa kung saan tila inaayos ni Ethan ang buhok ni Leia. Tumayo ang balahibo ni Carla. Ang mga labi niya ay gumuhit ang isang malamig ng ngiti. Hindi na saya, kundi na panibagong plano. Perfect. Bulong niya. Maghanda ka, Leia. Hindi ka tapat tatahimikin. Isang linggo ang lumipas at tila walang kakaiba sa mansyon. Patuloy sa kanyang mga gawain si Leia. Naglalaba, naglilinis, nagluluto at minsan ay nagbubuhol ng mga bulaklak sa veranda na para bang sinasadyang alalahanin ang mga gabi nila ni Ethan doon. Si Ethan naman ay lalong naging malapit kay Leia. Hindi na siya masyadong lumalabas kasama mga kaibigan sa business circle. Madalas siyang umuwi ng maaga, nagdadala ng mga pasalubong, minsan prutas, minsan cake, na parang simpleng ligaya lamang, pero para kay Leia ay higit pa sa anumang alahas. Subalit ang tahimik nilang mundo ay nakatakdang mabasag. Sa hotel, nagmamadaling naglakad papunta sa opisina ni Carla si Sandra, dala ang isang brown envelope. Pagbukas ito ni Carla, bumungad ang sunod-sunod na printout ng mga larawan nila Ethan at Leia. Nakaupo sa veranda, magkahawak kamay. Minsan nakasandal si Leia sa balikat ni Ethan. May isa pang kuha na parang nakatingin si Ethan kay Leia na parang bang wala ng ibang babae sa mundo. Isang mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Carla. Perfect. Ipagkalat natin ito ng dahan-dahan. Pero unahin mo, i-email mo anonymously kay Mr. Tan at kay Mr. De Vera. Utos niya kay Sandra. Tinutukoy ang dalawang malalaking investors ng hotel. Gusto kong marinig kung paano sila magpapanik kapag nalaman nila ang CEO natin ay may maid na kabit. Kinagabihan, dumating si Ethan sa mansyon. Hindi niya alam na ilang oras bago siya dumating. Sunod-sunod na tumunog ang telepono ni Carla. Mga tawag mula sa investors. Nagtataka, nagtatanong kung bakit may mga larawan na kumakalat online tungkol sa alleged affair ni Ethan. Tahimik si Carla buong gabi. Pinanood lamang niyang kumain si Ethan at Leia. Parang normal lang. Pero may lihim na init sa kanyang mga mata. Nang matapos ang hapunan, lumapit ito kay Ethan. Pwede ba tayo mag-usap sa library? Malamig nitong anyaya. Pagpasok nila sa library, iniharap agad ni Carla ang mga print-out ng mga litrato. Para mga espada iyon na handang saksakin ang kaluluwa ni Ethan. Ano to, Ethan? Tinig ni Carla ay hindi nagalit, kundi malamig at puno ng awa para sa sarili. Pati ba pangalan ko? Kailangan mong gawing katawa-tawa. Hindi pa ba sapat na ako ang pinagkasundo sa'yo para iligtas ang pangalan ng pamilya ko? Ginagago mo ba ako sa harap ng buong syudad? Natigilan si Ethan. Pinagbasda ng mga larawan. Totoo, wala siyang maitatanggi. Bawat sandali, kasama si Leia, ay may bakas ng damdamin na hindi na may kakailapa. Carla, I can explain. Mahina na yang sabi. Explain? Ano nga explain mo? Na pinapahiya mo ako sa harap ng mga investors natin, sa harap ng mga tao. Akala mo ba walang epekto ito sa hotel mo, sa mga empleyado natin, sa pamilya ko? Tahimik si Ethan. Ang totoo, ang iniisip niya ay si Leia. Paano kung madamay ito? Paano kung si Carla mismo ang gumawa ng paraan para durugin ito? Ilang araw matapos ang eksenang iyon, hindi na pumupunta sa kitchen si Carla para lang kumain. Madalas siyang nasa labas. Abala sa social events,
nakakipagkita sa mga PR contacts at business partners. Pero alam ni Ethan na hindi ito simpleng paglayo. Ito ay pagkilos. Isang hapon, pauwi si Leia mula sa pamamalengke ng biglang salubungin siya ng dalawang lalaki sa labas ng mansyon. Miss Leia Ramirez, may summon ka. Libel case. Malamig na wika ng isa. Inabot sa kanyang sobre. Nalambot ang mga tuhod ni Leia. Binuksan niya iyon at nabasa. Isang kasong isinampa laban sa kanya na nagsasabing sinira raw niya ang reputasyon ni Carla bilang asawa ni Ethan. Kaya nagdulot ito ng emotional distress at public humiliation. Pagpasok niya sa mansyon, naabutan niya si Ethan sa study, abala sa laptop. Nanginginig siyang lumapit at iniabot ang dokumento. Ethan, ano to? Bakit ako kinakasuhan ni Ma'am Carla? Biglang nagdilim ang mukha ni Ethan. Binasa niya ang papel at maring ipinikit ang mga mata. I'm so sorry, Leia. Hindi kita dapat inaya sa ganito. Hindi kita dapat hinila sa mundo ko. Hindi ko ginusto ito. Lumuluha si Leia. Nanginginig ang kamay. Ang pangarap ko lang, simpleng buhay, simpleng trabaho. Hindi ko inakala, aabot tayo sa ganito. Inalapit siya ni Ethan at mahigpitan ni yakap. Leia, hindi kita pababayaan. I promise you, labanan natin ito. Ako ang bahala. Pero sa loob-loob ni Leia, natatakot siya. Hindi lamang ito tungkol sa pera o kaso. Takot siya. Dahil alam niyang si Carla ay hindi basta-basta magpapatalo. At kapag isang makapangyarihang babae ang sinaktan ng pride, kaya nitong gawin ang lahat ng kahit ano. Kahit pansirain ang maliit na mundo nilang dalawa ni Ethan.